Sa pagtuklas ng kababalaghan at katotohanan, sinubok ang katapangan at determinasyon ng isang alagad ng Diyos. Sa kanyang pakikipagsapalaran, matalo niya kaya ang kasamaan na nagbabadya sa isang liblib na baryo. Gamit lamang ang kanyang malalim na pananampalataya at kaalaman patungkol sa eksorsismo, kabilang na rin doon ang lihim na kaalamang itinatago ng isang pari. Bago ko po simula ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel at tulungan niyo po kung ma-reach ang 1,000 subscribers. Marami pong salamat sa inyong suporta. Magandang araw po sa iyo, Kaywaga. Isa na po kong retiradong pari. Naganap ang lahat ng pangyayaring ito panahon pa ng 1979 at itago mo na lang ako sa pangalang Celso. Lumaki ako sa Mindoro at kasalukuyan ding naninirahan doon. Noon pa man ay pinangarap ko ng maging isang pari. Subalit tutol noon sa akin si Ama sa kadahilanan na ang kaalaman na tangan-tangan niya ay itinatakwil sa simbahan na hindi pinaniniwala ang totoo. Kaya naman hindi sang-ayon si Ama sa aking gusto. Subalit wala pa rin siyang nagawa. Sa kadahilan ng kakampi ko si Inay, napilit rin nagtutulak sa akin na mag-aral ng pagiging pari. Hanggang sa isang araw, nagtatalo ang dalawa dahil may mga dumating noon na madre sa aming paaralan. Magtatapos na ako noon ng high school at may nag-aalok ng scholarship upang makapag-aral sa Maynila. Yun na ang pagkakataon para sa akin para matahak ko ang gusto kong landas sa pagiging alagad ng simbahan at magbahagi ng karunungang nakasaad sa Biblia. Ano ka ba, Rita? Itinatakwil ng simbahan ang kaalaman na mayroon ako. Tapos gusto mo mag-aral ang anak mo sa simbahan? Para mo naman yatang sinampal ako ng kaliwa at kanan. Gusto ko nga noong pabasbasan ang lahat ng gamit na mayroon ako. Dinala ko pa ito sa may simbahan. Abay, sabi pa sa akin ng pare nanggaling daw ito sa demonyo at hindi ito po pwedeng pabasbasan sa simbahan. O paano nanggaling sa demonyong lahat ng ito? I-cross din naman ito At ang mga naka-imprenta rito ay ang imahe ng Panginoon. Bakit? Ano bang nakalagay sa loob ng simbahan? Di ba mga imahe rin ng Panginoon? Ibig sabihin hindi rin yun nanggaling sa itaas. Napahiya sa akin noon ang pare. Akala niya siguro hindi ako sasagot sa kanyang harapan. Ang daming tao ron. Totoo lang naman ang sinasabi ko. Pare-pareho lang naman ang imahe ang meron kami at iisa lang kami ng Panginoong sinasamba. Ano ka ba, Dado? Pangarap ng anak mo rito ang pinag-uusapan. Hindi yung pride mo. Kung wala kayong pagkakaunawaan ng pare sa simbahan, patungkol dyan sa paniniwala mo, iibahin mo naman ang anak mo. Tandaan mong mabuti. Pareho tayong hindi nakapagtapos ng pag-aaral. At sana naman huwag mong pigilan ang anak mo na makapagtapos. Malay mo balang araw, magbago rin ang kanyang isipan at hindi na magpare. Pero ang mahalaga, nakapagtapos siya. Yun lang naman ang gusto kong mangyari. Ayoko siyang matulad sa atin. Walang nagawa noon si Tay. Palihim kong kinuha ang scholarship dahil sa isa ako sa pinagpipilian sa aming paaralan. Madalas kasi ako nung top 1 dahil sa masigasig ako nung mag-aral. Hanggang sa dumating ang isang araw, hindi na ako nakapagpaalam kay Tay. Habang abala siya noon sa paghahanap buhay sa bukid, si Inay lamang ang sumama sa akin sa paghatid sa kabayanan dahil sa nandoon ang service na magsusundo sa amin. At nang makarating na nga kami roon, 5 estudyante kaming magkakasama, pare-parehong kapos sa pinansyal, kaya napilitang mag-aral kasama ang mga madre. At sa paglipas ng ilang taon, hindi ako nabigo sa aking pangarap. Naging pari ako na kung saan saang lugar na didestino. Hanggang sa makilala ko si Father Sebastian. Kakaiba ang kanyang pamamaraan bilang alagad ng Panginoon. Nagtataboy ito ng sapi at ng masasamang uri ng elemento na nanggagambala sa mga tao. Wika pa nito sa akin dahil ako na ang papalit sa simbahang pinangahawakan niya sa lugar mismo ng Sarangani. O Father Celso, ikaw na ang papalit sa akin dito. 1 taon ko ring pinanghawakan ng lugar na ito. Ngayon ay ikaw nang mangangalaga. Mahaba-habang panahon din para sa akin ang pagsasamang yon. Subalit hindi pa tapos ang misyon ko sa lugar na ito. Mukhang malayo pang pinanggalingan mo. Oo, Father Sebastian. Halos malibot ko na ang Pilipinas sa pagbabahagi ng banal na aklat. Marami ka pang pagdadaanan, Celso. Ako nga'y tumanda na sa pagpapare. Iba't ibang lugar na ang napuntahan ko. Subalit nang magawi ako sa lugar na ito, maraming uri ng kababalaghan ang patuloy na nangyari sa aking buhay. Ang ipinagtataka ko, bakit ikaw ang ipinadala rito? May kaalaman ka ba sa eksorsismo? Wala ho, Father Sebastian. Pero ang sabi ho sa akin kinakailangan para ho natin magsama rito ng 5 buwan.
upang maturuan niyo raw ako sa pag-aaral ng eksorsismo. Ano ikanyo? 5 buwan. Wala namang nakasaad sa sulat na magtuturo ako sa iyo. At bakit 5 buwan? Ang akala ko'y aalis na ako rito at ikaw nang papalit sa akin. Yun ang sabi sa akin, Father Sebastian At saka hindi ko yata kakayanin ang ginagawa ninyo. Pero kahit papano may karanasan ako pagdating dyan. Dahil ang tatay ko ay isang antingero. Kaya siguro ikaw ang pinadala sa akin. Dahil ang dumadaloy na dugo sa iyong katawan ay nasa lahi ng mga antingero. Napadalawang isip tuloy ako. Sige, at tatanggapin ko ang 5 buwang yon. Pero muli akong susulat sa mga obispo. Wala silang impormasyon na binigay sa akin patungkol riyan. Ay naku nga naman, oo. Sa bagay, mas mainam na rin siguro iyon para matutukan kita at maituro ko sa iyo ang dapat mong gawin. Hindi basta-basta ang maging eksorsismo. Nakakatakot sa una. Baka manginig ang tuhod mo kahit na isa ka ng ganap na alagad ng simbahan. Bahala na Father Sebastian. Tawag ko ng misyon Wala ho akong magagawa. At isa pa, nandyan naman ho kayo para gabayan ako. Nanatili kami ni Father Sebastian sa isang lumang simbahan. Isang makalumang simbahan sa panahon pa ng mga mananakop. Marami rin ang mga deboto roon. May kanya-kanyang paniniwala. Araw ng linggo, habang nandoon kami sa loob ng simbahan ni Father Sebastian, may isang lalaking lumapit sa akin. May daladala itong iba't ibang uri ng mga gamit. Bigla kong naalala noon si Ama patungkol sa kanyang karanasan sa pagpapabasbas ng kanyang espiritual na gamit. Mariing nakiusap sa akin ng lalaki na kung maaari umano ay bigyan ko ng basbas ang kanyang gamit espiritual na ginagamit niya sa kanyang panggagamot. Hindi ako nagdalawang isip dahil ayaw kong mangyari ang nangyari kay Itay na nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa mga pari. Dagli ko itong binasbasan gamit ang bendeta. Tuwang-tuwa ang mama. Sino ba naman ako? Isa lamang rin akong alagad ng simbahan at wala akong ibang masamang hangarin kung di ang makatulong sa aking nasasakupan na kung ano man ang maaari kong mayambag sa kanilang pamumuhay. Yun lang din ang gagawin ko dahil yun ang aking sinumpaang tungkulin. Oh, Father Celso, ano yung binabasbasan mo riyan? Ito lang po mga gamit niya, Father Sebastian. Aba, mga agimat. Mabuti naman at hindi ka taliwas riyan. Tulad kong isang eksorsismo. Hindi ako tumatanggi sa kanilang kahilingan. Ikinatutuwa kong nakita ko sa iyo. Mabuti naman na tanggap mo rin sila. Oo, Father Sebastian. Nangyari na rin ho kasi yan kay Ama. Tinanggihan ho siya ng isang pari. Kaya ho yun, nagmaktulo sa aming bahay. At yun nga ho ang isang dahilan kung bakit kamuntikan pa akong hindi maging isang pari. Ganoon ba? Kaya pala lubusan ang pagtanggap mo sa ganyang uri ng kaalaman. Mabuti na lamang at hindi ako mahihirapang magturo sa iyo. Kinagabihan, habang nandoon kami ni Father Sebastian sa aming silid, paggubad niya ng kanyang kasuotan, nakita kong iba't ibang uri ng mga tato. Nagulat ako sa kanya na ang isang tulad niyang pari na sa panahon namin noon ay may kakaibang mga tato sa kanyang katawan na nakatala sa salitang Latin. At nang basahin ko nga iyon, bigla niya akong tinitigan at nagsalita ng, Celso, wag na wag mong bibigkasin ang mga nakatala sa aking katawan. Baka hindi mo pa kayanin. Hindi pa itong tamang oras para basahin mo ito. Kahit naalagad ka pa ng simbahan, ituturo ko muna sa iyo kung papaanong gagamitin ng tama ang mga salita ng Latin. Makakatulong ito sa iyo bilang eksorsismo balang araw. Ayaw kong mapahama ka, Celso. Bakit ho ba, Father Sebastian? Ano ho bang kaakibat ng mga salitang yan? Hindi ka ba tinuruan ng iyong ama patungkol sa lihim na karunungan? Hindi ho, Father Sebastian. Bata pa ho kasi ako noon at hindi ho ako ganun kainteresado patungkol dyan. Ito nga ho, tawag lamang ng tungkulin kaya napilitan ho akong magtungo rito. At hindi ko rin ho akalain ang isang paring tulad ninyo may mga nakatagong salita sa inyong katawan. Huwag mong ipagsasabi ang patungkol dito, Celso. Alam mo namang ipinagbabawal ito sa mga paring tulad natin. Subalit hindi ito pinta lamang upang ipagyabang. Ang kaakibat nito ay ang buhay ko bilang proteksyon sa aking katawan. Dahil ang isang eksorsismong tulad ko ay bukas sa kahit na anumang uri ng karunungan. Hindi basta-bastang uri lamang ng nilalang ang kinakalaban ko. May mga aswang, mangkukulam, pati na rin ang malalakas na barangan. At bilang proteksyon sa aking sarili, kinakailangan ko ang karunungang ito upang maipagpatuloy ang aking tungkulin. Nasa loob ng aking puting kasuotan
Nandiriya ng aking mga sandatang espiritual at ang kakibat noon ay ang malakas na pananalig sa Panginoon upang manalo sa lahat ng aking laban. Wala akong pinagkaiba sa iyong ama. Nagkaroon lamang ako ng lisensya para maging isang pari. Subalit ang misyon ko ay puksain ang masasama gamit ang karunungang meron ako ngayon. Isang malalim na salita ang binitawang usapin ni Father Sebastian. Subalit sumasang-ayon ako sa kanya hanggang sa iabot nito sa akin ang isang itim na libro patungkol sa exorcism, gayon din ang isa pang libreta na may nakatalang lihim na karunungan. Ang lahat ng yun ay pinag-usapan namin ng gabing yon at kung papaano itong gagamitin upang makatulong. Maya-maya pa ay may kumatok na isang madre. Dagli ko namang binuksan ang pintuan. May isang pamilya umanong dumating sa simbahan. Humihingi ng tulong ni Father Sebastian. Sinapian umano ito nang hindi pa nila malamang uri ng nilalang. Father Sebastian, madali po kayo. Nandoon po yung pamilya. Pinapasok ko na po sila sa loob ng simbahan. Hindi na po kasi nila makontrol yung bata. 4 na po silang pumipigil roon. Pero ang lakas-lakas pa rin po niya. Kayo lang po ang naisip ng pamilyang yun na makakatulong sa kanila. Celso, tingnan mo ngayon ang gagawin ko. Ito ang tamang oras para mapagmasdan mo ang tunay na nangyayari. Paano na lamang kung ang isang paring tulad ko ay walang kaalamang magpalayas ng masamang espiritu? Di pinagtawanan ako nito. Tinagurian pa naman akong paring eksorsismo. Tapos wala akong kakayanang magpalayas ng masasamang uri ng nilalang. Halika't samahan mo ako, Celso. Dagli naming tinungo ang kinaroroonan ng sinapiyang bata. Patuloy pa rin ito sa kanyang pagpupumiglas habang pinipigilan ng 4 na kalalakihan. At sa pagdating namin doon ni Father Sebastian, inawakan niya ang noo nito at saka nagsalita ng, Anong uri ka ng masamang nilalang? Bakit mo ginagambala ang batang ito? Anong ginawa niyang masama sa iyo? Sinira niya ang aming tahanan sa pamamagitan ng pagputol ng isang puno. Doon kami naninirahan. Ang binatilyong ito ang siyang may kagagawan kung bakit may namatay sa aking pamilya. Patawad sa nangyari sa inyo. Hindi ginusto ng batang ito ang nangyari. Hindi niya kayo nakikita. Kaya dapat kayo umiwas sa kanya. Ano bang uri ka ng engkanto? Kapre, ang anak ko ang namatay. Kaya gusto ko rin siyang kunin upang pagdusahan niya ang ginawa niya sa amin. Inuulit ko sa iyo, Kapre. Wala siyang kasalanan sa nangyari sa inyo. Kaming mga taong naninirahan dito sa lupa. May karapatan kaming putulin ang punong pagmamay-ari namin, lalo pat kung kinakailangan namin iyon. Subalit ang 15 anyos na batang ito ay wala pang malay sa mga tulad ninyo. Kaya kung maaari lang kung makikinig ka sa aking pakiusap, lubayan mo na ang batang ito at ipaubaya mo na siya sa akin. Hindi maaari ang gusto mo. Kinakailangan ko siyang kunin bilang kapalit sa aking anak. Kung gayon, nagmamatigas ka sa aking pakiusap. Kinakailangan kong magpakilala sa iyo upang tigilan mo na ang batang ito. Pasensyahan tayo. Ipalalasap ko sa iyo ngayon ang isang matinik na latigo na lalatay ngayon sa iyong buong katawan. Nanahimik ng ilang segundo si Father Sebastian. Subalit kapansin-pansin ang pagbukas ng kanyang bibig hanggang sa bahagya siyang umihip sa kanyang daliri. At paulit-ulit nitong inihahampas sa katawan ng pasyente ang kanyang kanang daliri na halos patuloy ang pamimilipit ng pasyenteng yon na sinasapian ng isang kapre. Ang nakapagtataka lang, paano itong nasasaktan kung wala naman kaming makitang patalim o patpat sa kanyang daliri. Nang dahil doon ay mas lalong lumalim ang aking pag-iisip kung paanong ginagawa yon ni Father Sebastian nang hindi namin nakikita ang ginagamit niyang sandata. Father Sebastian, baka naman masaktan ng bata. Kanina pa siyang namimilipit dyan. Ano bang ginagawa ninyo? Huwag kang mag-alala, Celso. Alam kong ginagawa ko at hindi nasasaktan ang katawan ng batang yan. Ang espiritu lang mismo ang nasasaktan dahil sa hindi naaayon sa kanyang espiritu. Ang sandatang ginagamit ko para pasakitan ng nilalang sa loob ng katawan ng batang yan. Masama siyang uri ng kapre dahil kung mabuti siya, ang ganitong uri ng sandata ay hindi niya mararamdaman. Kaya naman hindi ko siya titigilan hanggat hindi niya pinababayaan ang batang ito. Paulit-ulit na pinasakitan ni Father Sebastian ang nilalang hanggang sa manghina ito
at muling magsalita ng, Kami na lamang ang lalayo ng pamilya ko. Itigil mo na yan. Ipinauubaya ko na sa iyo ang batang ito. Father Sebastian, itigil niyo na ho yan. Nagmamakaawa na ho sa inyo yung kapre. Ay nako, Father Celso. Baguhan ka pa nga sa larangang ito. Hindi dahil sa pari tayo ay makakaramdam tayo ng awa sa ganitong uri ng nilalang. Kung gagamitin ko rito ang kabutihan ko sa kanila, paano na lamang ang batang ito? Buhay ng bata ang sinasalba ko at hindi ang masamang uri ng nilalang. Hindi totoo ang sinasabi ng kapreng yan. Nagkukunwari lamang siyang iiwan ng bata at pagkatapos noon ay muli rin naman niya itong babalikan hanggang sa makuha niya ito at magtagumpay siya sa kanyang pinaplano. Hanggat hindi ko nararamdaman ng taos-puso niyang paghingi ng tawad, hindi ko siya titigilan upang makilala niya kung sino ang kaharap niya at magkaroon siya ng takot upang lubusang lubayan ang batang ito. Ipinagpatuloy ni Father Celso ang pagpapasakit. Iba't ibang uri ng kaparaanan ang kanyang mga ibinubulong sa kanyang daliri hanggang sa maya-maya pa. Huminto ito nang muling magmakaawa ang kapre habang nakaluhod na binabanggit ang pangalan ng Panginoon. Nagsusumamo ko. Hindi ko na muling gagawin ang kapangasang pagpasok sa katawan ng batang ito. Patawad, aming Panginoon. Humihingi ako ng kapatawaran sa inyo. Hindi ko na muling gagambalain ang bata. Yan ang inihintay ko sa iyo. Sundin mo ang lahat ng ipinangako mong yan. Dahil kung muli tayong magkakaharap, pasensyahan na lamang tayo. At maaari ka nang mamayapat magpaalam sa iyong pamilya. Sige na, umalis ka na sa katawan ng batang ito bago pa magbago ang aking isipan. Pananakot na wika ni Father Sebastian sa nilalang at nang muling makabalik sa dating uliratang bata. Lambot na lambot ito na animoy gamit na gamit ang kanyang buong katawan na para bang maghapong nagtrabaho sa pamumutol ng kahoy na ginagawa nilang hanap buhay sa pag-uuling. May daladala ng isang basong tubig si Mother Carla. Alam na nito ang kanyang gagawin. Ibinigay ito kay Father Sebastian at binulungan ng usal bago ipinainom sa bata. O ito, iho. Inumin mo ang tubig na ito at wag na wag kang magtitira. Hindi ka na muling babalikan ng kapring yon. Kaya nga pala, bago kayo pumutol ng kahoy na kinakailangan ninyo sa pag-uuling, magpaalam muna kayo. Kahit na ba kayo pa ang nagmamay-ari ng kahoy na yon at nasa sa inyong lupa, may mga naninirahang hindi ninyo nakikita tulad na nangyari ngayon. Siguro naman maniniwala na kayo sa akin dahil kung hindi, muling mangyayari ang lahat ng ito. Opo, Father Sebastian. Mag-iingat na po kami sa pagputol ng kahoy. Ito lang po kasi ang hanap buhay namin. Wala na pong iba. Hindi naman po namin nakalaing may naninirahan na po palang kapre doon sa punong inaalagaan namin noon pa. Sige na't makakauwi na kayo. Naging matagumpay ang panggagamot ni Father Sebastian. Napahanga niya ako ng mga oras na yon. Hindi ko talaga akalain na may pambihira siyang kakayanan na magpalayas at magpasakit ng iba't ibang uri ng nilalang na patuloy na nanggagambala sa mga normal na tao. At sa muli naming pagbabalik sa aming silid, mas lalo kong nagkaroon ng interes na buksan ang itim na libro, ang exorcism book, pati na rin ang lihim na karunungan. Kombinasyon iyon ng dalawa na ipinagpatuloy naming ilihim ni Father Sebastian dahil alam naming ipinagbabawal ng ibang obispo. Subalit naging bukas lamang kami sa kaalaman upang madagdagan pa ang aming kakayanan sa pagtuligsa sa kahit na anumang uri ng masasamang nilalang. Kinabukasan ng umaga, pakiramdam ko hindi ako nakatulog dahil sa nangyari. Kaya naman matapos kong magdasal sa umagang yon, kagad ko ring binuklat ang 2 libreta hanggang sa makita ako ni Father Sebastian na katatapos pa lamang maligo. Wika pa nito sa akin habang itinuturo ang tamang pamamaraan. Father Celso, hindi ito basta-bastang binubuklat lang. Mayroon ka dapat na sinusunod. Isusulat ko para sa iyo upang hindi ka maligaw. Kumuha ito ng isang pirasong papel. Isinulat roon ang pagkakasunod-sunod ng kinakailangan kong aralin. At nang maibigay niya na nga sa akin, itinuro ang mga pahina na sa unang baitang ng pagpasok ko sa mundo ng kababalaghan, kakaibang kilabot ang aking naramdaman. Hindi ko may paliwanag ng mga oras na yon. Dagli kong tinanong si Father Sebastian
kung ano ang kilabot na dumaloy sa aking katawan. Father Sebastian, malakas ba ang hangin sa labas? Kasi parang may dumampi sa katawan ko. Nakakapangilabot. Walang hanging makakapasok sa loob ng silid na ito. Huwag kang mag-alala, Celso. Ang dumampi sa iyong balat ay ang espiritong nagbabantay sa 2 libreta. Binibigyan ka niya ng pahintulot na aralin ang lahat ng nakasaad dito. At kung paulit-ulit mong maramdaman iyon, ibig sabihin lamang nun, kinagabayan ka niya upang hindi ka maligaw ng landas na matungo sa kadiliman. Makalipas ang 3 buwan, natuto na ako sa lahat ng katuruan ni Father Sebastian. 2 buwan na lamang nalalabi sa aming pagsasama hanggang sa isang araw. Naimbitahan kami sa isang okasyon, ang pag-iisa ng 2 nag-iibigan na kami rin mismo ni Father Sebastian ang nagbasbas. Nagdadalang tao na ang babae. Hindi naman namin nakalaing napakalayo pala ng tahanan noon. May pagkaliblib ito na may ilang mga tahanang naninirahan gamit ang kalabaw at ang paragos. Sumakay kami roon ni Father Sebastian dahil na rin sa aming pagsang-ayon sa mag-asawa na magtutungo kami sa kanilang tahanan. Dinatna namin doon na may nagkukumpulang mga tao nang galing sa iba't ibang lugar. Subalit ang ipinagtataka namin ni Father Sebastian, iilan lang naman ang mga tahanan doon. Saan ang galing ang iba? Kalabit pang wika sa akin ni Father Sebastian nang may mapansin siyang kakaiba sa mga bisita ng bagong kasal. Celso, kakaiba ang pakiramdam ko sa lugar na ito. Tingnan mo ang kanilang mga mata. Animoy nagngangalit at ang kanilang mga ikinikilos. Hindi mapakali sa isang kinauupuhan. Mukhang may ibang pagdiriwang silang gustong idaos. Oo nga ho, Father Sebastian. Sa tingin niyo ba? Pati ang mag-asawang yun katulad din nila. Ang mag-asawang yon ay tumanggap ng ating basbas. Ibig sabihin, hindi sila kabilang sa ibang mga bisita. Ang pinagtataka ko lang, saan ang galing ang karamihang ito? Gayong kukunti lamang ang mga tahanan sa paligid. Matapos naming makapagbulong-bulungan, habang abala ang mag-asawa sa kanilang pagsasayaw, sinasabitan ng papel na pera sa kanilang damit hanggang sa makita kami ng kapamilya ng kinasal. Dagli kaming pinaupo roon at ipinaganda ng pagkain. Naku po, pasensya na po kayo Father Sebastian at Father Celso. Medyo naging abala po kami. Hindi namin kagad kayo napansin. Kanina pa po ba kayo roon? Hindi naman. Kararating lang rin namin. Sakay nga pala kami ng paragos ng kalabaw. Pasensya na po kayo, Father. Medyo may kalayuan po kasi talaga ang lugar namin ito. Salamat po sa pagdating ninyo Akala po namin hindi na kayo makakarating sa imbita namin sa inyo. Ito pong pagkain at kumain na po muna kayo. Salamat sa pag-asikaso mo sa amin. Siya nga pala, bakit parang ang daming tao rito? Ganyan ba talaga karami ang kamag-anak ng 2 mag-asawang yan? Hindi po, Father Sebastian. Yung iba po riyan, dayo lang po rito. Hindi po namin alam kung saan sila nanggaling. Gayon ba? Siya, sige na't wag mo kaming intindihin dito. Asikasuhin mo yung mga bisita ninyo. Dito lamang kami ni Father Celso. Patuloy kaming nagmatsyag hanggang sa tuluyang dumilim ang paligid. At dahil nga sa panahong yun ay wala pang kuryente, gasera at lampara lamang ang ginagamit para magkaroon ng liwanag sa lugar. Pero kahit na ganoon nung panahon, masaya pa rin ipinagpapatuloy ang pagdiriwang hanggang sa makaramdam ng pananakit ng tiyan ng babaeng bagong kasal. Dagli itong naupo habang sumisigaw na nakahawak sa kanyang tiyan. Ang sakit ng tiyan ko, kinakailangan ko ng tulong. Baka malaglag ang panganay natin, Domeng. Tinurugo na rin ako. 4 na buwan ang pagdadalang tao ng babae. Halata na sa kanyang kasuotan. Dali-dali kaming lumapit ni Father Sebastian. Dumaloy na ang dugo sa kanyang hita at ang kasiyahan sa gabing yon ay nagkaroon ng matinding pangamba dahil sa nangyari. Angie, kumalma ka lang. Nandito kami ni Father Sebastian. Tutulungan ka namin. Celso, kapansin-pansin ang ginagawa ng nasa labas ng bakod ng tahanang ito. Nakapalibot sila at ang pakay nila ay ang 4 na buwang sanggol sa sinapupunan ni Angie. Kargahan mo ng pangontra ang tiyan ng babaeng yan. May itim na sinulid akong nakikita na nakadikit sa tiyan ni Angie. Hindi ko agad napansin niyon. Isang itim na sinulid nga
ang nakadikit sa kanyang damit patungo sa kanyang tiyan. Marahil ay may isang lumapit sa kanya na nagkunwaring magsasabit ng pera sa kanyang damit. Subalit ang espiritual na itim na sinulid na iyon ang kanyang pinakapakay at nang dahil doon, nagkaroon ng koneksyon sa katawan ng tiyan ng babae upang sa pilitang makuha ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Bilisan mo, Celso. Hanggat hindi pa huli ang lahat, inihigop niya ang dugo ng sanggol sa pamamagitan ng itim na sinulid na yan. Gamit ang lihim na inkantasyon, dagli ko itong kinargahan at naputol ang itim na sinulid na yon. Nagulat ang mga nasa labas ng bakuran, hindi nila akalaing may kukontra sa kanilang ginawa na marahil ang nilalang na yon ay naghalong mangkukulam na nasa lahi pa ng mga aswang. Paano na lamang kung walang kaalaman ng tumulong kay Angie? Siguradong huli na makukuha nila ang sanggol sa kanilang espiritual na pamamaraan. Dahil ni isa'y walang makakakita ng itim na sinulid na yon hanggang sa lubusang malagutan ng hininga ang bata sa sinapupunan ni Angie. Domeng, bantayan mong mabuti ang asawa mo. May mga dumayong aswang sa paligid. Nakiisa sila sa inyong pagdiriwang. Ano ho, Father? May aswang? Ganoon na nga. Kanina pa nila kayong pinagmamasdan. Naghintay lamang sila ng tamang pagkakataon, ang pagsakop ng dilim sa liwanag. Kaya ganyan ang nangyari kay Angie. Lumalakas sila sa ganitong oras. Kaya bantayan mo ang iyong magina. Magtutungo lamang kami ni Father Celso sa labas ng tahanan. Patuloy na nagsipagtaka ang mga bisitang naiwan habang abala sa pagliligpit ng mga pinagkainan. Dagli muna namin silang pinapasok ni Father Sebastian sa loob ng tahanan. Nagtataka sila kung anong nangyayari. Subalit kanina pa umano silang kinikilabutan sa mga titig ng mga bisitang nandoon sa labas ng bakuran na kanina pa ring patuloy na nagmamatsyag. Sige na't pumasok muna kayo roon. Kami nang bahala rito ni Father Celso. Ano po bang nangyayari, Father Sebastian? Marami pa po kaming gagawin dito eh. Huwag nang maraming tanong. Pumasok muna kayo roon kaysa pati kayo ay madamay. Sige na ho, pumasok na ho muna kayo. Sasabihan naman namin kayo kung pwede na kayong bumalik rito. Tara na, sundin na lamang natin yung dalawang pare. Magdali kayo. Nagtungo kami ni Father Sebastian sa labas ng bakurang yari sa kawayan. Nakatingin sa amin ang mga nilalang. Binaybay namin ang masukal at madilim na daan upang itungo sila roong papalayo. Nagngangalit na nanggigigil ang mga ito dahil sa ginawa naming pagkontra sa kanilang pinaplano. Father Sebastian, patuloy ho silang sumusunod sa atin. Pabayaan lamang natin sila, Father Celso, hanggang sa lubusan tayong makalayo sa tahanan nila Angie. Galit na ang mga yan dahil sa wala silang nahita sa ilang oras nilang paghihintay. Kaya pala itinutulak tayo ng ating mga paa na magtungo sa lugar na ito. Marami palang naninirahang aswang na nagtatago lamang sa liblib at tiyempo. Hindi na lamang sapi ang makakalaban natin sa mga oras na ito. Harap-harapan tayong makikipagkumbate sa kanila gamit ang ating kaalaman na pupuksa sa mga aswang. Hanggang sa lubusang makalayo sa tahanan nila Angie, sabay kaming napahinto ni Father Sebastian nang sa harapan namin ay may pumatak ng isang nilalang na nanggaling sa malaking puno. Eto nang inihintay natin. Pasusubukan natin ngayon ang pinag-aralan mo, Celso, at gayon din naman ako. Huwag mong kalilimutang magkarga ng mga proteksyon. Hindi na ito espiritual na kumbate, kaya kinakailangan natin ng malakas na karga upang makaligtas tayo sa labang ito. Gamit ang kaalaman ng pinagsamang eksorsism at ng lihim na karunungan, lakas loob naming hinarap ni Father Sebastian ang mga nilalang. Sambit pang wika nito sa amin na nagngangalit sa pagputol namin sa itim na sinulid. Kayo ang paring pakialamero, mga lingkod kuno ng Diyos, pero masasamang uri ring nagkukuble sa puting kasuotan. Pagbabayaran niyo ang pagkontrang ginawa ninyo sa aming pagkain. Tugon ko pang wika sa nilalang dahil sa mga sinabi nito. Huwag mo kaming itulad sa inyo. Malayong malayo tayo. Hindi ba kayo naaawa sa sanggol na binibiktima ninyo? Wala pang muwang ang batang yon. Ganyan na ba kayo kahayok sa laman ng tao? Pati ang walang kamuwang-muwang ay dinadamay na ninyo. Ganyan ang nilalang na kampo ng kadiliman, Celso. Wala silang emosyon sa pagpaslang ng tao. Basta ang layunin lamang nila. Masunod ang kanilang kagustuhan at malamnan ang kumakalam nilang sikmura. Utos yan ng dyablo sa kanilang isipan. Kaya mag-iingat ka. Hindi sila magdadalawang isip na paslangin tayo ngayon. Gamitin mo ang lahat ng iyong natutunan. At sa pagkakataong ito,
Diyan mo masusubukan ang iyong kakayanan sa pagpasok mo sa mundo ng kababalaghan. 2 aswang lakad ang umatake sa amin. Malalakas sila. Dagli kaming napatilapon ni Father Sebastian. Bumalandra kami sa lupa. Kakaibang lakas ang ipinaramdam ng 2 yun sa amin. Nabali yata ang tadyang ko, Celso. Napakalakas ng 2 nilalang na ito. Paano na lamang kung sabay-sabay tayong atakihin? Hawakan mong kamay ko, Father Sebastian. Tumayo ka. Sa pagkakataong ito, tayo naman ang magpapakilala sa kanila. Naunahan lang nila tayo. Gamit ang mga lihim na inkantasyon, sabay naming ginamit iyon. Nakaramdam sila ng hindi pagiging komportable sa paligid, na para bang unti-unti silang nawawala ng hininga. Hanggang sa ang 2 roon ay bumulagta. Nagsipagpulasan ng ibang mga kasamahan na iwan ng 2 umatake sa amin. Naghihikaos sa kanilang paghinga habang hawak-hawak ang kanilang leeg na para bang may sumasakal sa kanila. Anong ginagawa niyo sa amin? Kinakapos na kami ng paghinga. Nasa ilalim kayo ng aming kapangyarihan. Hinding-hindi namin kayo bibitawan hanggat hindi ninyo sinusuko sa amin ang itim na bato na pinagkukunan ninyo ng lakas at nagiging dahilan ng inyong pagiging aswang. Paslangin nyo na kami. Hindi namin isusuko sa inyong itim na bato. Nasa sinumpa namin ito ng aming mga kasabahan. Ano pong gagawin natin, Father Sebastian? Ayaw po nilang sumang-ayon sa atin. Gustuhin man natin silang paslangin. Subalit kung may pagkakataon pa para magbago ang 2 ito, yun ang kinakailangan natin gawin, Father Celso. Dalahin natin sila sa simbahan at doon ay patuloy na basbasan upang iluwal nila ang itim na bato at muli silang manumbalik sa pagiging isang normal na tao. At dahil nga sa gabi na ng mga oras na yon, wala nang naglakas loob na magatid sa amin gamit ang kanilang kalabaw. Bahagya naming itinali ang 2 nilalang sa puno at muling bumalik sa tahanan nila Angie upang doon na magpalipas ng gabi. Para sa kinabukasan, isasama namin ang 2 nilalang na itatali lamang sa daladalang kariton upang doon ay lubusang basbasan. Subalit sa kinabukasan sa pagising namin, wala nang 2 nakatali. Ang 2 lubid na lamang naiwan doon. Marahil ay binalikan iyon ng kanilang kasamahan. Muli na lamang kaming nagpaalam sa bagong mag-asawa. Subalit pinagkalooban namin sila ng pangontra upang kahit papano'y mapag-ingatan ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Muli kaming sumakay sa paragos ng kalabaw hanggang sa lubusan na ring makabalik sa simbahan. Maraming salamat sa paghatid mo sa amin, Joel. Tanggapin mong salaping ito bilang pasasalamat namin sa iyo. Hindi na po, Father Celso. Ikinagagalak ko pong maihatid kayo. Masaya na po ako ron. Sige po't magpapaalam na ako. Mahirap na pong abutin ng hapon sa daan. Malayo-layo pa rin po kasi ang babaybayin ko. Salamat uli, Joel. Sige't mag-ingat ka. Sayang, Celso. May pagkakataon na sana para magbago ang 2 yon. Subalit ganun talaga. Mas ginugusto pa rin nila ang ganung uri ng pagkatao. Normal sa umaga, subalit sa gabi ay nagbabago ng kanilang kaanyuan. Tara na't magbihis muna tayo ng ating kasuotan. Madumi na ang ating damit dahil sa pagkakabalandra natin sa lupa kagabi. Mas minabuti na muna naming maligo. Maya-maya pa, tumunog ang malaking bell ng simbahan. Nakalimutan ko ng araw na yon na mayroon nga pala akong naka-schedule na pagbasbas sa isang patay na dadalahin ng pamilya sa aming simbahan. Father Sebastian, mayroon nga ho pala akong naka-schedule ngayon. Mabuti na lamang at maaga tayo nakauwi. Maiwan na ho kita dyan. Sige, Celso. Bahagya rin muna ako magpapahinga ngayon. Sumakit ang balakang ko. Ay nako, mahirap na talaga kapag tumatanda. Dagli kong sinuot ang aking puting kasuotan at nagtungo sa loob ng simbahan. Pagdating ko roon, may mga tao nang naghihintay. Ang iba ay nakikiramay at ang iba naman ay ang pamilya ng namayapa. Subalit ang ikinagulat ko, nang tingnan ko ang ataol ng bangkay, hindi tao ang laman nito, kundi katawan ng saging. Pagtawag na wika ko pa sa pamilya ng namayapa. Lumapit po kayong lahat dito. Ang ibinurol ninyo ng ilang araw ay hindi ho ang pamilya ninyong namayapa, kundi isa ho itong katawan ng saging. Huwag niyo naman ho kaming biruin, Father Celso. Anong katawan ng saging ho sinasabi ninyo? Si Alex po yan, ang kapatid po namin. Mukha ba akong nagbibiro sa harapan ninyo? Totoo ang sinasabi ko, hindi itong kapatid ninyo. May nagawi ba sa burol ni Alex na kakaibang tao, yung hindi ninyo kilala? Wala naman kaming napansin, Father. Ewan ko lang po yung ibang mga kapatid ko.
pati na rin po si nanay at tatay. Meron ako napansin, isang babae, mahaba ang kanyang buhok. Pero ng mga oras na yon nang dumating siya, antok na ako. Kaya ang akala ko naman mauupo lamang siya roon. Kaya hindi ko masyadong binigyan ng pansin. At kahit naman ako ay hindi pa lubusang naniniwala kung saging nga bang nilalaman ng ataol na yan. Sa kadahilanang sa paningin ko ngayon, si Alex ang nakikita ko at hindi ang katawan ng saging. Patutunayan ko sa inyo na tunay ho ang sinasabi ko. Kinalas ko ang mahikang panlilinlang ng aswang. Tumambad sa kanilang mga mata na ang nandudoon sa loob ng ataol na yon, kumpirmadong katawan ng saging. Pinagkaguluhan ng mga nakiramay. Usap-usapan pa nila kung papaano nangyari yon. Samantalang sa ilang araw na pagdating nila sa burol, wala silang pagdududa na katawan niyo ni Alex. Bulong-bulungan pa ng mga ito na nagkakagulo sa loob ng simbahan. Paano nangyari yun? Samantalang nang mabihisan ng damit yung si Alex, siyang sa talaga yung nandudoon sa loob ng ataol. Napakagaling naman ng paring ito. Papaano niyang nalaman na hindi si Alex ang nilalaman ng ataol? Nakakamangha rin. Papaano na yan? Nasaan na kayo napunta si Alex? Ilang araw tayong nagpuyat sa burol niya. Wala na palang katawan niya riyan. Father Celso, ano nang nangyayari dito? Ikaw pala, Father Sebastian. Akala ko ba magpapahinga kayo? Narinig ko ang ingay rito, pati na rin ang iyakan. Ano bang nangyayari? Silipin niyo yung ataol. Madaling nagtungo roon si Father Sebastian at kahit siya mismo ay nagulat sa kanyang nakita. Wala siyang ibang iniisip kundi ang mga balbal. Sila lamang ang maaaring gumawa noon. Kumakain sila ng mga bangkay. Kinukuha nila yun sa mga burol at pinapalitan ng katawan ng saging sa pamamagitan ng kanilang mahika upang dayain ang mata ng mga tao. Muli itong nagwika na nagsasalita ng, "Tumahimik kayo. Isang aswang na balbal ang may kagagawan nito. Kaya kung maaari lang, kunin nyo na ang ataol. Kami nang bahala ni Father Celso mag-imbestiga. Magtutungo kami sa inyong tahanan. Subalit sa ngayon ay kinakailangan nyo munang ayusin ang lahat." Nagsipagalisan ng mga tao sa loob ng simbahan habang kaming dalawa ni Father Sebastian ay patuloy na nag-iisip dahil para bang mas hinahabol na kami ng mga kababalaghan. Magmula ng lubusan kong yakapin ang lihim na karunungan. Tugon ko pa sa matandang pare habang napapakamot ito sa kanyang ulo. "Kahapon lang, Father Sebastian, kakaibang mga nilalang ang nakaharap natin. Tapos ngayon, wala na ang bangkay. Nakakaawang pamilya. Umaasa silang maililibing na katawan ng kanilang mahal sa buhay. Yun pala, kinuha na ng balbal." Napakahirap paniwalaan, Father Celso. Subalit ang pamilyang yon ang magiging testigo sa nangyaring ito. Sigurado kung usap-usapan na naman ito sa ating barangay. Nalilito na ako sa ating gagawin. Kung magsisilbi pa ba tayo sa loob ng simbahang ito, ulubusan na nating gagampanan ang nangyayaring kababalaghan sa lugar na ito. Siguro magpahinga muna tayo upang sa pagising natin makapag-isip tayo ng dapat nating gagawin. Total wala naman tayong schedule ngayon. Maliban ron sana sa pagbasbas roon sa bangkay. Minabuti muna naming magpahinga hanggang sa kinabukasan. Matapos ang lahat ng aming tungkulin sa simbahan, dagli kaming nagtungo sa tahanan ng namayapang Alex. Patuloy pa rin ang paghihinagpis ng pamilya roon na hindi nila alam ang gagawin dahil sa pag-iisip kung saan ba napunta ang katawan ni Alex. Wika pa ni Father Sebastian, "Hindi sa gusto kong panghinaan kayo ng loob, subalit tatapatin ko na kayo. Wala nang pag-asang makita ang katawan ni Alex. Sigurado ako na pinagsalu-saluhan na siya ng mga balbal. Hindi natin alam kung saan, pero mas mabuting maging mapanuri kayo. Lalo na sa lugar na ito. Sa palagay ko'y malapit lamang siya rito. Kung mayroon lamang sanang makapagtuturo, kaagad namin silang kukumprontahin upang matigil na ang kanilang kasamaan sa maliit ninyong sityo." Nang biglang may nagsalita na nasa edad 19 pa lamang siya ng mga panahong yon, si Dominic, na naninirahan sa kabilang burol. Pagsasaka ang kanilang hanap buhay, nakita niya umano na bitbit ang bangkay ni Alex. Subalit nagkipit balikat lamang siya noon upang hindi siya madamay sa gulo. Subalit dahil sa awa niya sa pamilya at nagkaroon ng maihinga ng tulong sa pamamagitan naming dalawa ni Father Sebastian, naglakas loob siyang magsalita habang nagwiwika ng, "Nakita ko po mismo habang nandoon po ako sa aming kuprahan. Magdamag po kasi ako nagbabantay roon upang maiwasan ng mga magnanakaw. Bagya po akong nakaidlip. Pero nang marinig kong
Tila ba may naglalakad ng papalapit. Dagli akong tumago at sa patuloy kong pagsipat sa kanya, nakita ko si Aling Maria. Dala-dala ang katawan ni Alex at ang direksyon ng kanyang paglalakad ay patungo sa kanyang tahanan sa bukid. Nanahimik po muna ako nun, Father Sebastian, dahil ayaw ko pong madamay. Natatakot po ako na kapag nalaman ng matandang si Aling Maria na ako po ang nagsabi sa inyo, baka ako naman pong isunod niya. Malapit lang po kasi ang bahay niya ron sa amin. Pero alam ko pong hindi po kami nagdududa ng aking mga magulang. Isa pong balbal ang matandang yon. Mabuti naman at may nagsalita. Ngayon ay malinaw na sa atin. Salamat sa iyo, Dominic. Malaking tulong ang pagsisiwalat mong ito. At sa araw ding yon, kaagad kaming nagtungo ni Father Sebastian sa nasabing tahanan. Kasama ang dalawang kapatid ni Alex. Binaybay namin ang daan hanggang sa maituro ni Dominic ang tahanan ng nasabing balbal. Dagling dumampot ng malaking bato si Kokoy upang batuhin ang tahanan ng matanda. Kaagad namin siyang pinigilan, ngunit patuloy sa kanyang pag-iyak dahil sa kanyang galit na gustong makapagigante sa nangyari sa kanyang kapatid. Itigil mo yan, Kokoy. Kontrolin mo ang emosyon mo. Isinama namin kayo rito upang maging testigo. Kami nang bahala ni Father Sebastian. Magtiwala na lamang kayo sa amin. Pasensya na po, Father Celso. Hindi na po mauulit. Hanggang sa makalapit kami sa harapan ng tahanan ni Aling Maria. Patuloy ang pagtawag ni Father Sebastian, subalit walang nagbubukas ng pintuan. Ngunit nang sandaling papalis na kami, dahan-dahan itong nagbukas ng bintana na nagwiwika sa amin ng, Anong kinakailangan ninyo? Inaabala ninyo ang pagpapahinga ko sa loob ng aking tahanan. Magandang araw ho sa inyo. Kayo ho ba si Aling Maria? Ako nga iyon. Bakit ho ba? May nagawa ho bang masama ang matandang katulad ko na nananahimik lamang sa loob ng aking tahanan? Mayroon lamang naman ho kaming katanungan sa inyo. At kung hindi nyo ho mamasamain, ito ho ay patungkol sa namayapang Alex. Ano namang pakialam ko roon? Hindi ko naman siya kaano-ano. Sabay sara ng bintana ng matanda. Nagsisimula pa man lamang ang pagtatanong, hindi na kami muling pinagbuksan ng bintana na para sa amin ni Father Sebastian ang matandang yon. Kumpirmado ay nasa lahi ng mga balbal na aswang. Sabi ko na po sa inyo, Father Celso at Father Sebastian, siya po talagang kumuha sa katawan ni Alex. Kitang-kita po ng dalawang mata ko. Hindi po ko nagkakamali. Pabayaan nyo na muna siya ngayon. Kami nang bahala ni Father Celso. Umuwi na kayo at hayaan nyo kaming maiwan sa lugar na ito. Nagpaabot kami roon ng takip silim habang minamanmanan ng tahanan ng matanda. At nang lubusan na ngang lamunin ng dilimang paligid, nakita naming nagsindi pa ng lampara si Aling Maria. Nagliwanag ang loob ng kanyang tahanan, subalit patuloy pa rin ang pananahimik nito na wala kaming kakaibang nararamdaman. Kunting tiis pa, Celso, sa paghihintay. Makikita rin natin ang tunay na anyo ng matandang yan. Nagkubli lamang kami sa isang masukal na damuhan. Subalit tanaw namin ang buong tahanan ni Aling Maria. Lalong-lalo na ang kanyang bintana na maaari nitong pagdaanan para sa kanyang pagbabagong anyo. Father Sebastian, pahinuo, nagbukas na ng bintana ang matanda. Eto na ang tamang oras na hinihintay natin, Celso. Sasakutahin natin ang matandang yan. Ang inaakala niya siguro ay makakaligtas siya sa atin. Hintayin lang nating makababa siya sa lupa. Saka natin siya kumprontahin patungkol sa ginawa niya kay Alex at sa kanyang pagiging balbal. Isang malakas na paglundag na sa kabila ng katandaan ng babaeng yon, nakuha niya pang makatalon sa bintana. Katakataka ang kanyang ginagawa, hindi pang karaniwan sa kanyang edad. Kaya naman dali-dali kaming tumakbo roon ni Father Sebastian. Nagulat sa amin ang matanda sa bigla naming pagsulpot sa kanyang harapan. Ano yung hawak-hawak mo? Bitawan mo ang lanang yan. Matandang aswang na balbal. Huling-huli ka na sa akto. Huwag mo nang ipagkakaila ang ginawa mo kay Alex. Ikaw ang kumuha sa kanyang bangkay. Nandirito pa rin kaya. Ang akala ko'y umalis na kayo sa aking tahanan. Hindi ko man lamang naramdaman ang presensya ninyo. Paulit-ulit ko bang sasabihin sa inyo ngayon na wala akong kinalaman sa Alex na sinasabi ninyo. Kaya kung ako sa inyo, umalis na kayo ngayon bago pa ako magalit at masaktan ko kayong dalawa. Aling Maria, sa kabila ho ng katandaan ninyo wag na ho kayong magsinungaling sa amin. Kaya pa ho namin kayong baguhin ni Father Sebastian. Magtiwala lamang ho kayo at aminin nyo na ho ang ginawa ninyo kay Alex.
Napakakulit ninyong dalawang pare. Wala na akong pakialam kung ano man ang isipin ninyo sa akin. Matanda na ako. Wala na sa aking isipan pa ang magbago. Habang nag-iisa sa buhay na ito, mas masaya ako kung nasaan man ako ngayon at kung ano man ang aking tunay na kaanyuan. Tama kayo. Ako nga ang kumuha sa bangkay ni Alex. Ilang araw ko rin siyang ginawang pagkain. Isa nga akong balbal. Sumama ka sa amin ngayon. Magtutungo tayo sa loob ng simbahan. Para saan pa? Sa pagbabago ko. Hindi ko na naising magbago pa. Mas gugustuhin ko na lamang na pumanaw kaysa manatiling buhay sa mundong ito na punong-puno ng konsensya sa aking puso't isipan dahil sa aking pagiging balbal. Hindi ko ito ginusto, subalit ang pagsasaling lahi, yun ang nag-udyok sa akin at hindi ko matatakasan ng ganitong uri ng kakayanan dahil magmula pa sa aming mga ninuno, kumakain na sila ng bangkay at yun ang kinagisnan ko noon. Anong ibig mong sabihin, Aling Maria? Makikipaglaban ka sa amin kumbate? Alam mo naman sigurong alagad kami ng simbahan at may kakayanan kami na puksain ka ngayon. Hindi nakinig sa amin ang matanda. Nangakmang kukunin ko ang lana sa kanyang kamay. Pinigilan ako ni Father Sebastian. Hindi na umano magbabago ang matandang yon kahit na ano pang gawin naming pagkumbinsi. Nilulukob na ito ng itim na kapangyarihan dahil na rin sa tagal ng panahon ng kanyang pagiging balbal. Magmula pa sa kanyang pagkabata hanggang sa makaharap namin siya. Sambit pang wika ni Father Sebastian habang pinagmamasdan lamang namin ang pagbabagong anyo ni Aling Maria. Pabayaan natin siya sa kanyang kagustuhan, Father Celso. Siya mismo ang pumili sa kanyang kamatayan. Binigyan natin siya ng pagkakataon. Wala na tayong magagawa roon. Kinakailangan natin siyang paslangin. Alam mo namang nakasaad sa banal na aklat na ang gumagamit ng itim na kapangyarihan ay kinakailangang puksain upang wala nang mapahamak ng mga normal na tao. Dahil sa wala silang awa, pasalamat pa nga siya dahil kinausap pa natin at binigyan siya ng pagkakataon. Subalit mas kinugusto niyang mawala na sa mundo. Tuluyan ang pagbabagong anyo ng matanda. Harap-harapan, subalit sa isang pagkilos lamang ni Father Sebastian, gamit ang mga lihim na salita, bumulagta ang matandang balbal. Wala itong nagawa sa kanya hanggang sa lubusang manghina at malagutan ang hininga. Mapayapa ka na ngayon. Sana lamang ay buksan pa ng pintuan ng kalangitan ng iyong kaluluwa. Subalit malabo dahil sa ilang taong kasamaang ginawa mo, kasuklam-suklam sa kalangitan ang pagkain sa katawan ng tao. Patawad, Aling Maria. Subalit inihingi ko ng pahintulot ang pagpaslang sa iyo. Ayaw ko man sanang gawin ito. Ngunit mas marami pang bangkay ang mawawala hanggat mananatili kang buhay sa lugar na ito. Nagmula tayo sa alikabok. Ibinalik lamang namin sa pagiging alikabok ang katawan ni Aling Maria sa pamamagitan ng pagsunog ng kanyang tahanan, pati na rin ang kanyang katawan upang lubusang mawala ng pangamba ng mga taong naninirahan malapit sa kanyang tahanan. Patawad nawa, Panginoon. Tao lang rin po kami at ginagampanan lang namin ang aming misyon. Nagkaroon ng matinding usap-usapan sa aming maliit na sityo kung saan kami gumaganap ng misyon hanggang sa isang araw. May daladalang isang dyaryo si Mother Carla. Nakasulat roon ang aming pangalan, ang dalawang pari umano na may kakayanang puksain ng sapi, pati na rin ang iba pang kababalaghan na kagagawa ng mga aswang. Father Sebastian, Father Celso, basahin niyo po ito oh. Nanggaling po kasi ako sa bayan. Eksakto pong napansin ko ang pangalan ninyo sa dyaryong ito. Oh Mother Carla, ano ho ba yun? Ito po Father Celso, basahin niyo na lang po. Tapos ko na po kasing makita ang dyaryong yan. Sige, salamat dito At nang isarado ko ang pintuan ng aming silid ni Father Sebastian, mahimbing pa ang kanyang pagkakatulog. Dagli kong binasa ang dyaryo at ang nakasaad nga roon ay patungkol sa aming kakayanan na hindi lang sa pagiging pari, pati na rin sa panggagamot at pagtuligsa sa kampo ng kadiliman. Umabot na pala sa dyaryo, pero bakit wala man lamang lumapit sa amin para kami ang tanungin? Sa panahon nga naman ngayon, oo. Kahit bali-balita lang sa labas patuloy na rin ang paggawa nila ng mga dyaryo para lamang may bahagi sa mga tao at syempre kumita na rin. O Father Celso, ano bang binubulong-bulong mo riyan? Gising ka na ho pala Father Sebastian. Ito hong dyaryo, nakalagay ho rito ang pangalan natin.
Papanong napasama ang pangalan natin riyan? Alam nyo naman ho siguro sa labas, marami ang nagkakalat ng balita. Kaya ayan, pati ang pangalan natin nakasama na sa dyaryo. Aba, sikat na tayong dalawa nito. Pero ang tanong, paniniwalaan ba ng mga tao ang ginagawa natin kung hindi nila mismo nakikita? Maliban dito sa ating maliit na sityo na sila mismong nakakatuklas sa totoong nangyayari sa kanilang paligid. Iisipin lamang ng mga taong makakabasa ng dyaryong yan na isa lamang yung likha ng isipan upang mas lalong maging mabenta ang kanilang dyaryo. Sa bagay, tama ho kayo Father Sebastian. Wala hong maniniwala patungkol dyan at sana hindi mabasa yan ng mga magulang ko at hindi makarating sa lugar namin sa Mindoro. Isang buwan ang nakalipas. Malapit na ang paghihiwalay namin ni Father Sebastian. Marami akong natutunan sa kanya. Alam kong dadalhin ko yun habang buhay. Habang patuloy na ginagampanan ang aking misyon. Hindi lang sa pagbabahagi sa kaalaman ng banal na aklat, pati na rin sa pagtulong sa mundo ng kababalaghan. At alam ko na ang unang-unang matutuwa kung di si Itay na isang antingero sa aming lugar na kilala sa kanyang mga pinangangalagaang gamit. Isang dapit hapon, habang magkasama kami ni Father Sebastian na naglalakad sa labas ng simbahan, isang lalaki at isang babae na nakasuot ng purong itim ang lakas loob na kumompronta sa amin habang nagsasalita ng, "Kayong dalawang pare, may araw din kayo sa amin. Akala nyo ba natatakot kami sa inyo? Kaya naming magtungo sa simbahang ito nang hindi nakakaramdam ng kahit na anuman sa aming katawan. Umanda kayo sa aming pagbabalik. Kayo naman ang paglalaruan namin." Aba, sino ba kayo? Dito pa mismo sa gilid ng simbahan? Binabantaan nyo ba kami? Celso, aswang ang dalawang yan. Huwag nyo nga kaming binabantaan. Umalis na kayo rito. Baka gamitin pa namin kayong pataba sa lupa at ang pinaplano ninyong masama ay maging isang bangungot na lamang. Nanatili kaming kalmado ni Father Sebastian kahit na ramdam namin ang pagngangalit ng dalawa sa kagustuhan kaming paslangin upang mawala na ang balakid sa kanilang mga ginagawa. At nang makalayo na nga ang dalawang yun, sinarado na rin namin ang pintuan ng simbahan at muli nang nagtungo sa aming silid para makapagpahinga. Mukhang hindi sila titigil, Father Celso, hanggat hindi nila tayo napapaslang. Sa palagay ko ang dalawang yon ay kasamahan ng mga nagtungo noon kila Angie. At tatandaan mo ba yon? Yung dalawang bagong kasal na kamunti ka nang makuha ang sanggol sa sinapupunan ni Angie. Natatandaan ko na po, Father Sebastian. Pero ilang buwan na rin noong nakalipas. Akala ko nga nakalimutan na nila tayo. Hindi basta-basta makakalimot ang mga ganong uri ng nilalang. Sila ang mga lakad na aswang na patuloy na nagmamatsyag sa paligid. Nagpapanggap silang isang normal na tao. Malamang ay matagal na nila tayong pinagmamatsyagan dito. Hindi lamang natin napapansin. Hanggang sa magkaroon sila ng lakas ng loob para kumprontahin tayo. Kaya kinakailangan nating sabihan ng ilang madring naninirahan sa simbahang ito na mag-ingat sila upang hindi mapahamak sa banta ng masasamang nilalang na yon. Kinabukasan, maaga pa lamang ay binigyan ko na ng babala ang mga madre, pati na rin ang naglilinis sa simbahang yon na nag-aalaga ng mga halaman sa paligid na kung may mapansin silang kakaiba, kagad na sabihin sa amin upang maagapan ang pagbabadya ng mga nilalang na pagsalakay sa aming simbahan. Mag-iingat kayo, hindi sila pangkaraniwang tao. May kakaiba silang lakas at kayang-kaya nila kayong hilahin. Kung maaari lang sana, hanggat hindi natatapos ang gulong ito, maging mapagmatsyag kayo at manatili na lamang sa inyong silid. Father Celso, paano naman po yung mga gawain namin sa simbahang ito? Lalong-lalo na po yung paglilinis ko at ang pag-aalaga po ng mga halaman. Huwag mo na munang isipin yun, Sitong. Ang mahalaga ngayon ay walang mapahamak sa inyo. Yun ang bilin sa akin ni Father Sebastian. Sige po, kayo pong bahala. Kapag may kailangan po kayo sa akin, tawagin niyo lang po ako. Marami pang mga taong nakapagsimba ng araw na yon. Subalit alerto kami na kung sakali mang may umatake, nakahanda kami ni Father Sebastian upang lipulin sila sa loob at sa labas mismo ng aming lumang simbahan. At dahil nga sa nasa liblib na parte ang simbahan at may mga naglalakihan pang puno noon, medyo madilim at makulimlim kapag sumasapit na ang dapit hapon. Pagtatanong pa ni Father Sebastian pagkatapos ng misa. Kamusta naman kayo rito? Wala ba kayong napapansin? Ikaw, Sitong, may nakita ka bang kakaiba? Meron po kong napansin, Father Sebastian. Kanina lang po, habang nagsisipagpasukan ng mga tao sa loob ng simbahan.
Meron pong 3 lalaki ang nagtungo po sa likuran ng ating simbahan. Sinundan ko po sila ng tingin. Kakaiba po ang kinikilos nila. Pare-pareho po silang nakasuot ng kulay itim. Wala pong lingon-lingon. Tuloy-tuloy po sila sa kanilang paglalakad. Natakot po akong sundan. Tulad po ng sinabi sa akin ni Father Celso. Mag-ingat daw po ako. Mabuti naman kung gayon. Isarado na ninyo ang pintuan ng simbahan. At kayong mga madre, huwag na huwag kayong lalabas ng pintuan ng inyong silid. Kahit na anumang mangyari, delikado para sa mga tulad ninyo na alagad ng simbahan dahil galit na galit sila sa mga tulad natin. At sa patuloy na pagdilim, bandang 9:00 ng gabi nang may marinig kaming tila lulong ng mga aso. Pati na rin ang malakas na katok sa pintuan ng simbahan. At dahil nga sa may kalayuan ng simbahang iyon sa mga tahanan, wala ni isang nakaririnig sa kung ano man ang nangyayari sa mga oras na iyon. Father Sebastian, nandito na po sila. Alam ko, Father Celso, nakahanda ako sa kanilang pagdating. Halika't magtungo tayo sa pintuan ng simbahan. Alam kong nakaabang lamang sila roon at naghihintay sa atin na pagbuksan ng pintuan at bigyan ng pagkakataon ng kanilang hamon. Maliban sa mga natutunan namin sa libreta, hindi ko inaakalang may tinatago palang sandata itong si Father Sebastian ang 2 cross na tanso na matagal niyang itinatago-tago roon. May talim ang dulo nito na maaaring gamiting sandata upang makapaslang ng mga lakad na aswang. Ito ang para sa iyo, Father Celso. Hindi ko lubos maisip na magagamit ko ito ngayon. Matagal na panahon na rin. Nang huli ko itong mahawakan at magamit, nandoon pa ako noon sa Capiz na nagsagawa rin ng misyon. Nandirito na naman ako ngayon. Halika na, gamitin mo ang sandatang tansong cross na papaslang sa mga lakad na aswang. Lakas loob kaming nagtungo sa may pintuan ng simbahan. Panandalian akong sumilip roon at kitang-kita ko ang kanilang pag-aabang na nasa 10 magkakasama ang naghihintay sa labas ng pintuan. Father Sebastian, marami ho sila. Kakayanin ho ba natin? Nawawalan ka na ba ng lakas ng loob, Celso? Nasaan na yung Celsong nakilala ko nang nagtungo tayo sa tahanan nila Angie? Hindi naman ho sa ganon. Ang iniisip ko lang naman ho ang kapakanan at buhay ho natin. Laksan mo ang iyong pananampalataya, Celso. Hindi tayo mapapahamak sa mga yan. Ano na lamang ang sasabihin ng mga tao kapag hindi natin hinarap ang mga nilalang na yan? Maaaring sila pa ang gambalain. Kinakailangan natin itong gawin upang matapos ng kaguluhan sa sityong ito dahil sa mga salot na yan. Sa pagbubukas ng pintuan, sabay-sabay silang nagsipagangil. Inilabas ko ang dilaw na tansong cross. Gayon din si Father Sebastian, sambit pang wika ng nilalang na unang kumumpronta sa amin. Sinabi ko na sa inyo, Father Sebastian, babalik kami rito at pagbabayaran ninyo ang pakikialam ninyo sa amin. Hinding-hindi namin yun makakalimutan. Mga pakialamerong pare, kinakailangan kayong mawala sa aming lugar upang ang lahat ng aming pinaplano rito ay walang makapipigil. Yan ang gusto ninyo, ang walang makialam sa inyong masamang layunin. Kaya kami itinapon sa lugar na ito para sa mga tulad ninyo. Mabuti na lamang at kayo na mismong nagtungo rito. Hindi na kami mahihirapang hanapin pa kayo. Mga tampalasang aswang, ihanda ninyo ang inyong sarili. Dito sa labas ng simbahang ito, walang matitira sa inyong buhay. Inihingi ko na iyon ng pahintulot. Kung gayon, pinaghandaan nyo rin pala kami. Hindi namin malilimutan ang pagtali ninyo sa amin sa puno. Pagbabayaran nyo yon at dun kayo nagkamali. Hindi nyo pa kami pinaslang, kaya ito ang aming ganti. Sa unang paglapit pa lamang ng nilalang na yon, kaagad na pinaslang ni Father Sebastian sa pamamagitan ng pagtarak ng tansong cross. Sabay karga ng mga usal. Wala itong nagawa dahil ang tansong punyal ay isang buhay na sandata na kinatatakutan ng mga aswang. Nasusunog nito ang kanilang balat at maliban pa doon, hindi ito gumagaling kahit na ano pang kanilang gawin. Sinong susunod sa inyo? Akala ko ba malakas ang isang ito? Naunahan niya lamang kami noon kaya tumilapon kami sa lupa. Pero ngayon, hindi na mangyayari yon. Kahit na gaano pa kayo kalakas. Bahagya silang dumistansya nang makita nilang ganun lamang kadaling pinaslang ni Father Sebastian ang namumuno sa kanilang samahan. Dahan-dahan ay umatras sila sa simbahan, subalit hindi nagpapigil si Father Sebastian
Daglis siyang bumaba sa may hagdan at saka dahan-dahang lumapit hanggang sa nagsipagtakbuhan ng mga ito na bumahagang buntot dahil na rin sa matinding takot. Celso, ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Habulin natin sila. Huwag tayong pumayag na makatakas pa ang mga ito. Hindi matatapos ang misyon ko sa maliit na sityong ito hanggat hindi ko sila nalilipol. Panandalian akong natulala, subalit hinabol din namin ni Father Sebastian hanggang sa makarating kami sa kasukalan ng kagubatan. Nasa na sila, Father Sebastian? Mukhang nakalayo na yata ang mga yon. Hindi pa, Father Celso. Kukunti pa talaga ang karanasan mo sa ganitong uri ng mga nilalang. Nandoon lamang sila at nagkukuble sa likod ng malalaking puno. Ang iba naman ay nandoon sa masukal na damuhan. Naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para atakihin tayo. Ang akala siguro nila, iisa kong mangmang pagdating sa kanilang abilidad. Dahan-dahan kaming lumapit at nang lubusan nang makarating roon, kagad akong sinunggaban, subalit naitara ko sa kanya ang tanso. Kayo ang nagsimula ng paghahamon sa amin. Pasensyahan tayo. Ito na ang huling buhay mo rito. Tuloy-tuloy ang pag-atake ng mga ito na tila ba nawala ang kanilang takot at mas nang ibabaw ang galit. Patuloy na sinunggaban si Father Sebastian at gayon din ako. Subalit habang umaatras kami, patuloy rin naman nilang natatamo ang sugat na nanggagaling sa tansong cross na tumatama sa kanilang katawan. Hindi basta-basta ang dalawang paring ito. May abilidad sila at alam nila ang kaparaanan kung paano tayong papaslangin maliban pa sa mga salitang binibitawan nila. Ang tansong yon ang sumusugat sa ating katawan. Kinakailangan natin yung maitaboy upang mawala sa kanilang mga kamay at tuluyan natin silang mapaslang gamit ang ating lakas. Hindi nyo magagawa yon. Ngayon pa na alam na namin ang kahinaan ninyo, gamit ang tansong ito, papaslangin namin kayo ni Father Sebastian. Nagpatuloy ang sagupaan. Isa-isa naming napaslang ni Father Sebastian ang mga nilalang hanggang sa lubusang matira roon ang isa pang nilalang na itinali namin noon sa puno. Wika pa nito habang nagngangalit sa galit. Ano pa nga bang magagawa ko kung di lumaban sa inyo? Wala nang panahon para tumakas pa. Gagamitin ko ang aking buong lakas hanggang sa mapaslang ko kayo. Ipinaubaya ko na kay Father Sebastian ang pagpaslang sa nilalang na yon upang bago man lamang magtapos ang kanyang misyon sa maliit na sityo at ipaubaya na sa akin ang pamamahala ng buong simbahan. Naisagawa at natapos niya ang lahat ng kanyang plano na natili akong nakatayo habang pinanunood kung papanong paslangin ni Father Sebastian ang nagngangalit na aswang. Humanda ka, eto na ang katapusan mo. Father Sebastian, tapos na ang laban. Masaya ako sa nangyaring ito. Natapos ko ang aking misyon bago man lamang matapos ang pananatili ko rito ng ilang buwan. Salamat sa iyong tulong, Celso. Magmula ngayon, ipauubaya ko na sa iyo ang pangangalaga ng buong simbahan. Nalalapit ng aking paglisan dito. Huwag na huwag mong kalilimutan ang lahat ng natutunan mo at ipagpatuloy mo ang iyong tungkulin, hindi lang sa pagiging pare, pati na rin ang pagganap sa iyong karunungan. Ipinapangako ko, Father Sebastian, siya nga ho pala. Ibinabalik ko na ho sa inyong cross na tanso. Itago mo na yan. Mahaba-habang panahon pa ang pananatili mo rito. Kakailanganin mo pa yan balang araw. Makalipas ang isang buwan, lubusan nang nilisan ni Father Sebastian ang simbahan. Ako nang namahala roon. Malaki ang naiambag sa aking buhay ni Father Sebastian. Matagal pa akong nanatili sa simbahang yon. Kaya naman kapag naiisip ko ang mga nangyari, hindi ko lubusang mapagtanto na ang isang paring tulad ko ay minsang nadistino sa lumang simbahan ng Sarangani. Okay mga Kapinoy Hiwaga Story, ang ganda ng kwento ng paring ito. Marami pong salamat sa pagpapadala ng inyong karanasan at kung nagustuhan niyo ang kwentong ito mga kahiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan. Pati na rin ang bell upang ma-notify ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga Kapinoy Hiwaga Story, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Pinoy Hiwaga Story.